Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Karob Trip. MMDA, ayan Bong Nebriha suspinde kasunod ng busway violation claim versus Senator Bong Revilla. At ito ay sinuspinde ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, si Task Force Special Operation Unit Head, si Coronel Bong Nebriha habang iniimbestigahan ang alegasyon sa EDSA busway ni Bong Revilla sa pagsamantala personal na humingi ng paumanhin si Nebriha kay Revilla at inako ang responsibilidad sa pangyayari. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. And now without further ado, let's go! Arlene, ano ang nangyari sa pagharap sa Senado at maapektuhan ba nito ang panukalang budget ng MMDA? June, dito nga inanunsyo ni MMDA Chairman Romando Artes na isa sa ilalim muna sa preventive suspension si retired Colonel Bong Nebriha habang isinasagawa ang insidente ang investigasyon sa nangyari. June, sa Legacy Hall sa Senado, nagkaharap sina Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head, retired Colonel Bong Nebriha, kasama si MMDA Chairman Romando Artes. Dito tila nanggigil ang senador nang ipinapaliwanag kay Nebriha na hindi siya ang nasa sasakyan na sinita kaninang umaga matapos dumaan sa EDSA busway. Paliwanag ng senador, nasa Cavite siya nang mangyari ang insidente at iginiit na hindi niya kotse ang sinitang sasakyan. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. Aminado naman si Nebriha na dumepende lamang siya sa naging report sa kanya ng traffic enforcer na sumita sa nagpakilalang si Senator Revilla. Personal na humingi ng paumanhin si Nebriha at inako ang responsibilidad sa nangyari. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. We're common friends. Wala po akong intention na sirain. June, matapos magkaharap, hindi na ipaparicall ni Senator Revilla ang panukalang budget ng MMDA para sa 2024 at aminadong nadala lamang siya ng init ng ulo nang ikinonsidera ito. Matapos na nangyari, pinagsabihan ng senador ng MMDA na wala dapat VIP treatment sa mga politiko pagdating sa EDSA busway. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipilit, may ililet ko mo, dapat tinakitan mo. Yes sir, that's my fault. Diba? Like what I've said. Tapos nilet ko mo, tapos wawasakin mo. Yes sir. Ayon kay MMDA Chairman Artes, isa sa ilalim muna sa preventive suspension si Nebriha habang isinasagawa ang investigasyon na posibleng tumagal ng 15 hanggang 30 araw. Kabilang sa investigahan ay ang iba pang paglabag sa nangyari, maging ang pagtukoy sa may-ari ng sasakyan, ang driver, maging ang nagpakilalang si Senator Revilla. Ika-face na may mga violations po kasi bakit nag-leak yung pangalan ng mga nakukulit, which is hindi naman po dapat. Sa huli, nagkamayan ng tatlo, hudyat na nagkapatawaran na ang mga ito matapos ang nangyari. June, ayon kay MMDA Chairman Artes, kanilang muling pinag-aaralan yung rekomendasyon na payagan dumaan yung mga may plate number ng 6, 7 at 8 dito sa EDSA busway. Yan, June, yung mga plate number para sa mga cabinet secretary, senador at kongresista. Samantala, kanina June, nung nagkaharap si Senator Bong Revilla at retired Colonel Bong Nebriha, ay hinanap niya yung body camera na suot-suot ng traffic enforcer para maisama sa investigasyon. Pero ayon sa MMDA,
MMDA ay kanilang bibilisan yung pag-finalize ng panuntunan sa paggamit ng body camera at inaasahan nga na sa susunod na taon ay magkakaroon na ng body cameras ang mga traffic enforcer ng MMDA. At yun munang update mula rito sa Senado, balik sa'yo June. Arlene, bagamat nagkasundo na yung tatlo, nagkamayan, mga gentlemen kung tawagin, bakit nga ba nakarating kay Senator Bong Revilla na yung pangalan, nadawit yung pangalan niya? Ito ba'y minroadcast kagad ni Colonel Bong Lebriha? Meron bang nag-interview sa kanya at hindi niya na-confirm na kung totoo itong ulat na ito? June, yung pagkakakwento sa atin kanina ni Senator Bong Revilla sa kanyang press conference ay nagulat na lamang siya dahil ginising siya ng kanyang staff dahil nga napanood doon sa isang report na nadawit yung kanyang pangalan at kinagulat nga niya dahil tulog pa raw siya noong ginising siya ng kanyang staff dahil nga bigla na lang nadawit yung kanyang pangalan. Ayon naman kay retired Colonel Bong Lebriha ay saktong may kawani ng media na nakakuha ng impormasyon at inaamin naman niya June na dinepende lamang niya ito sa naging report sa kanya ng traffic enforcer. At kasama yan June sa sinasabi ni MMDA Chairman na Artes na kasama sa mismong iimbestigahan nila para sa iba pang violation nitong mga MMDA ng traffic enforcer at ni Colonel Lebriha. June. Kasi may punto rin yung sinasabi kanina ni OIC o Chairman Artes na kumbaga, hindi naman talaga sinasabi kung ano yung pangalan, sino yung nahuhuli, di ba? Ganun yung ginagawa ng mga law enforcement agency pag dyan sa EDSA busway. At yan yung nakikita June ni Chairman Artes na isa sa mga violation dito sa nangyaring pagsita sa EDSA busway. At yan din daw yung re-reviewin nila June para mas maging plansyado yung kanilang mga rules pagdating dito sa EDSA busway para maiwasan na rin na maulit yung ganitong pangyayari June. Alright, maraming salamat. Alright, napakinggan po natin na pagsuspende kay Colonel Head ng Operation Unit na si Bong Lebriha at sana maimbestigahan kung kanino talagang sasakyan yun. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out.